Pythagorean triple. Oh, sige, let's answer this one. Basahin ko muna yung tanong, no? A ladder is 15 feet long, reaches a window 9 feet above the ground. How far is the foot of the ladder from the wall? Is it 12 feet, 8 feet, 10 feet, or 13 feet? No, so, drawing natin siya, no? A ladder, 15 feet long. 15 ba yung paanong nung ladder? Hindi. No? Hindi siya 15. Orders yung tawag sa exponent. Wow. Hindi, no? Pag sinabi natin 15 feet long yung ladder, hindi 15 yung paanong ladder. Hindi siya ganyan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hindi ganyan yung ladder mo, no? Hindi ganyan, ha? 15 feet. 15 yung paanong. Hindi, iba yan, ha? Ang ladder mo, ganito pa din. Alam mo naman ladder, hagdanan, di ba? Ganyan yung ladder, ha? Tapos, ang haba mo daw dyan is, haba niyan is 15 feet. 15 feet. Magkakaiba yun, ha? Kailangan kasi, i-ano natin. Natawa tayo sa kalokohan natin, di ba? Tayo na lang naglolokohan din dito, eh, no? 15 feet. Ngayon, reaches a window 9 feet above the ground. The window. A window. Side view pa yan, ha? Window yan, Ito bobong. Pang. Tapos ito naman siya, ang haba niya ay, taas niya is, ano siya, 9 feet. Okay? So, 9 feet. Ito yun. Dito rin siya. Pareho yan, 9 feet din. Nawala si base. Nawala si base. So, katok. Accountant pang. Okay? So, ayan siya, ha. Dagdagan ko pa yung paa niya. Ayan. Ayan, ha. Okay? So, pagka din-drawing mo yun siya, ganyan. Totoo yan, no? Hindi yan trippings. Ganyan talaga drawing yan. Ayan siya. Ayan. Ngayon, kukunin mo ngayon yan. Ayan siya. Tinan mo. Drawing ko na ng maayos, no? 15 tapos 9. Ngayon, kung familiar ka dun sa mga pinamemorize ko kanina, kahit hindi ka na mag-solve, alam mo na yung gagawin. Ito yung 90 degrees. Diba? Pythagorean triples, yes, very good. Yes, Pythagorean theorem. So, sa kanina pa, Pythagorean, so, alam mo na siya na 12. Diba? Kung hindi mo alam, barahin ko na, ha? Barahin ko na kasi magsasolve ako, eh. Barahin ko na. Sige, pwede nyo picturean. Ayan, SS mo na kayo dyan, Okay. Uy! Mga Ali, good evening. Okay? So, barahin na natin. Ginandaan ko yung drawing niyan, ha. Ito na, gagawin natin yung formula natin, no? Okay. Burahin ko na to, 15, 9. Okay? Ito siya, tinan nyo. Ano to? 15. Ito yung 9. Ito naman yung hinahanap natin. Okay, ngayon kung hindi nyo siya memorize, ito, saan na ba yung kanina? Balikan natin, no? Ayan, ito yung mga primitive. Kung hindi nyo siya memorize, pang grade 7 ba to? Ma'am Desiree, good evening, no? Ayan, naka-brace na tayo ngayon. Para mas kit na tayo ngayon. Joke lang. Ayan, ha, ito yung mga primitive, yung mga Pythagorean triples na tinatawag natin, no? Ngayon, kung hindi mo siya memorize, kahit sinabi ko sa'yo na i-memorize mo, anong gagawin mo? Magpi-Pythagorean theorem ka. Ano ba Pythagorean theorem? Yung a square plus b squared magiging c square. Ngayon, etong hypotenuse, yung pinakamahaba, ayan yung c. Yung leg, any. Kahit ano yan, yung a. Eto, 9 to, di ba? 9. Lagay mo siya dyan, 9 square. Tapos ito, hinahanap natin. Sabihin mo na lang b yan. So, b square plus, ano tong 9, magiging 81. Magiging 15 square, kung hindi mo siya memorize, yan ay 15 times 15, 225 yan. No?
Tapos lipat mo rito. So, b square is equal to 225 minus 81. Tapos, pag minus mo yan, magiging ilan yan? 144. B square. Ngayon, I think you may grade 7 yan. Square root mo yan, square root mo yan. Ang sagot mo dyan is 12. Paano mo nakuha na 144 square root? Kasi pag minultiply mo yung 12 sa 12, 144 yon. Okay? So, kung ako sa'yo, i-memorize mo na lang. No? I-memorize mo na lang siya. Kasi kung hindi mo siya memorize, welcome yung mga grade 7 ba to sila? Welcome na mga grade 7. Maganda yun mag-ano na kayo, mag-advance, no? Kaya sa ML, pag ayaw nyo ng mag-ML muna, dito muna kayo, ha? Kapag po ba may missing na may square, need siya i-square root? Yes! Kunyari dito, ito, tinan nyo. Dito. Sino ba itong mag-memorize? Sinabi kong i-memorize, eh. Yan, tinan natin. Masakali man, no? Advance, no? Ayan, so, gagawin mo para, sir, wala pa tayo dyan, eh. Ito, pwede na to geometry na to, no? Diba, b square equals 144. I-square root mo. Kaya makukuha mo siya. Okay, next. A right triangle has one leg of 7 cm and hypotenuse 25 cm. What is the length of the other leg? Makinig mo na yung mga ano dito, yung mga grade 9, ha? Pag dumating na to, grade 6 pataas. Ay. Makinig. Hindi ko alam ko kasi anong grade na to, no? Nung time kasi namin, hindi grade 8 ang dawag, no? Mga tito nyo, tita, kami. No? Tawag sa amin dati first year, ha? First year. Second year. Third year. Fourth year. Fourth year. Katumbas niyan, 7, 8, 9, and 10. Dito sa 7, ang pinag-aaralan namin dyan, elementary algebra. Yung 8 is intermediate. Tapos yung 9, geometry. Yung 10, trigo, advanced math. Advanced math mo, advanced algebra. Ewan ko kung ano yun dyan. Tapos onting probability. No, so, mga old curriculum mo, alam mo edad, alam mo di ba? Ito. So, dati kasi, nung hindi pa kayo 12, ayan lang yung mga subject namin, geometry lang. Trigo lang. Ito mga to. Ngayon kasi, nakaano na tayo, spiral. Ano ibig sabihin ng spiral? Etong mga subject na to, integrated na yan sa mga yan. No? Sa mga hindi nakakaalam, may ibig sabihin kasi ng spiral, no? Sa mga teaching kasi, nakakaalam yan, no? Mga teachers. Pag sinabi natin spiral yung learning, hindi na kagaya sa atin na isa-isang subject lang. Hoy, Sir Pao, bakit parang kami biglang kami lang. Iniwan mo kami bigla, spiral, no? Halo-halo na yan. Kaya hindi ko masabi kung anong grade ba to, no? Nililinaw ko lang kasi hindi ko talaga alam. No, pero pag geometry na kayo, geometry na. Okay, right triangle. Balik na ako dito sa discussion. Dami ko na naman sinasabi. A right triangle is one leg of 7. Hypotenuse niya 25. What is the length of the other leg? Pag ganyan, kung memorize mo, no? Aray. Teka nga. Kung memorize mo siya, alam mo na siya na ay, ano siya? 24. Kung memorize mo. Kung hindi, gagamitin mo ulit yung Pythagorean theorem. O makinig, mga grade 7 to grade 10. Makinig kayo kay Tito. Kay Sir Tito Tokwa. Pythagorean theorem, ha? Makinig kayo kay Sir. Kay Tito. 7 square. Wait lang, ha? Ayusin natin. Para matuto ang ating mga kids. Yes, Ma'am Mapel. Yun talaga, di ba? Kaya ito ay ina-advise ko sa mga magti-take. Trigonometry topic namin ngayon. Ito. Ang tawag natin dito, Pythagorean theorem. Ito siya. Makinig mga kids, ha? Makinig kay Tito.
Okay. Ito, yung A na yan, leg yan, ito yan sila. Okay? Etong C, tinatawag natin yan na hypotenuse. Hypotenuse. Ang tawag, para sa yung hypotenuse, longest side ng right triangle. Specifically, right triangle. Bakit right triangle? Kasi meron ka ditong perpendicular. No? Pag sinabi natin perpendicular yung dalawa, ito, pag yung dalawang side mo perpendicular, 90 degrees yan. Katapat niya tong hypotenuse. Okay? Kami hindi pa nag-start yung pasokan. Mag-advance na kayo ng mathematics. Okay? Ngayon, itong dalawa na tatawag natin dyan, legs. Di ba dalawa yung legs mo? Isang left, isang right. Pwede magbaliktad yon, di ba? Kasi pwede mo siyang i-mirror, di ba? Joke lang. Basta pwede yan magbaliktad. No? O, lagay mo dyan 7. 7 square plus 24 square magiging... Ay, ano ba nawawala dun? 24 pala yung nawawala. Sorry. Wala pala to, wala pala. Nawala pala yan siya, ha? Wala yan siya. Hinahanap pala natin yan. Meteorology, wala. Meteorology? Wala akong alam dyan sa meteorology. Okay. Sorry, ah. B square. Tapos 25 square. Ngayon, yung 7 square, i-multiply mo yan, 7 times 7, magiging 49. Lagay mo, 49. Tapos, yung 25 square, 25 times 25. Nagla-live tayo 9, 10, 11, 12, or alauna ng gabi. Basta gabi. Ngayon, mag-follow kayo dito sa ating TikTok kasi ina-announce ko. Kagaya kanina, ina-announce ko na kung anong oras tayo, 9:30. Hindi saktong 9, hindi saktong 10. Basta mag-follow kayo. Tapos tingnan nyo yung note. Di ba ang tawag dun sa blue up, note? Dito kasi tot. Pythagorean triples. Wala tayo GC. Dito na lang, manood na lang kayo dito ng ating live, no? 625 yan, no? So, 625 B square. Ngayon, yung pinakabisado ko ang tawag ng Pythagorean triples. Ha? Magagamit nyo yan, kaya kabisaduhin nyo, ha? So, 49 plus B square equals 625. Ngayon, i-transpose mo to doon. Minus mo yan. Kung hindi mo siya ay alam i-minus mo dito. 5 minus 9, hindi pwede. Pahiramin mo, maging 15, magiging 6. Tapos ito magiging 1 na lang. Pahiramin mo, magiging 11, magiging 7 na lang. Ito magiging 5. So, 576. Square root mo. Kung hindi mo alam square root yan, mag-trial and error ka. Mag-start ka sa 20. 20 times 20, magiging 400. Ang kailangan mo is 576, no? Malayo pa siya. So, anong gagawin mo? Magta-try ka pa ulit, no? Try ka pa ulit. Hanggang sa umabot ka, kunyari, 21 times 21. Yan ay 441. 22 times 22. Multiply mo. 4, 4, 4, 4. Magiging 4. 4, 8, 4. Hindi pa din. 23 times 23 ka. 9, 6, 6, 4. 6, 2, 1, 529. Hanggang sa aabot ka dyan sa 4 times 4. Tingnan mo kung gaano kahassle yung ginagawa natin kapag hindi mo memorize. 24 times 24, 6, 1, 96, 8, 4, magiging 6, 7, 1, 576, no? So, ito, yung 576 is 24 square. Tapos ito, b square. Kunyari, b square is equal to 24 square. I-square root mo, makakancel yan. Makakancel. B equals 24. Kaya, letter A. Wala. No, wala tayong shortcut dyan, no? Sino tong bastos na to? Shout out, ha? Okay. Bawal dito mga bastos, may mga bata dito eh. Ha? Aaron pa pangalan mo, ha? Pangalan ng best friend ko. Okay? Next. A rectangular field has a length of 16. Paano pa malalaman na 3 numbers ay Pythagorean triples?
Memorize talaga dapat mga square. O yan, tama yun, no? Kailangan memorize mo yung mga ano. Kailangan memorize mo. Kunyari, 1 square, 1. 2 square, 4. Kahit mga yan, memorize mo dapat yan eh. Magiging 9. 4 square, magiging 16. 5 square, magiging 25. 6 square, magiging 36. 7 square, 49. 8 square, magiging 64. 9 square, magiging 81. 10 square, magiging 100. 11 square, 121. 12 square, magiging 144. 13 square, 169. And then, meron tayong 14 square, 196 ba yan? 15 square, magiging 225. 16 square, hindi ko na alam. No? Bahala na yun dyan. No? Okay? Ayan, kahit man lang yan hanggang 15, no? Ako hanggang 15 lang yung alam ko eh. Meron na tayo, Sir Koji, niyan, no? 256 ba to, Sir Pao? Meron na tayo doon, ihanapin nyo doon sa ating YT. 256. Ayan. Uy, hello. Misteryoso. Sino ito misteryoso? Misteryoso. Mga... Kahit man lang i-memorize nyo yun sana, okay na yun, ha? Hindi naman para sa akin yan eh, para sa inyo yan, ha? Let's answer this time 23. A rectangular field has a length of 16 and 12. What is the length of the diagonal? Paano makukuha yung square root ng 576? Really? Nakaraan. Okay? So, meron ka ditong ang length mo daw, no, meron ka daw rectangle. Sa rectangle kasi, sa rectangle, meron kang length, meron kang width. Ito yung mas mahaba. Thank you. Mas mahaba. Siyempre, maiksi ito. Mas maiksi. Okay? So, lagi yan ha. Tandaan niyo yan. Rectangle. So, 16 yung length mo. Tapos yung width mo naman 12. Ngayon, what is the length of the diagonal? Ito yun. Either, pwedeng dito, sa kabila, or pwede. Kahit ano dyan sa dalawa, isa na lang. No? Ngayon, putulin natin, no? Magiging 16, no? Gawin mo, tanggalin mo siya ng ganyan. 12, tapos 16. Ngayon, makakabuo ka ng right triangle. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Nag-share ng live nila. And, pwede nyo, nag-share ng live nila. Ng live natin, no? So, anong gagawin mo dyan? Meron ka na ngayon. So, kung memorize mo siya, wala ka ng problema. 'Di ba? Kunyari, alam mo na yan. Nakita mo. Ay, nakita mo 12, 16. Ano kaya to? Eh, parang napapansin mo, pwede kang mag-divide sa kanila ng, pwede kong i-divide to ng 4, i-divide to ng 4, magiging 3. Ito, magiging 4. Eh, meron yan, di ba? 3, 4, tsaka 5. Kung memorize mo na 3, 4, 5, alam mo na yan. Ito yung primitive na tinatawag, no? Yung primitive, yan sakto mabababa. Ngayon, i-multiply ko na lang din ng 4 to, magiging 20 na siya. Di ba? Makukuha ko na siya. Ito na yon. Ito siya. Okay? Ngayon, kung hindi mo siya memorize, ang gagawin mo is, anong gagawin mo? Magpipythagorean theorem ka. So, gagamitin mo a square plus b square equals c square. Ito, pwede mong ilagay 12. Ito naman naging 16. So, 12 square plus 16 square magiging c square. Ito, 144 kung memorize mo siya. Kung hindi, pwede mo siyang i-multiply 12 times 12. 16 square naman, kung memorize mo, 256 yan. C square. Pag pinag-add mo itong dalawa, 144, 0, 1, 0, 1, 400. No? I-square root mo yung 400, i-square root mo yung 400, ang sagot doon is 20. Mahalaga i-memorize mo. Okay?
ba? Si Engineer ano ba? Si Engineer Will ba? Ang dami. Sa Black and Yellow. TIP. Ay, good luck, ma'am or sir Deng, no? Sa upcut. Dito, para kalimutan ko ulit. Okay? Isa pa, marami pa tayo example, no? Kung di kayo nakakasunod, dito pa. Good evening, everyone. No, thank you sa mga nagpa-follow, nag-heart, nagsisend ng gift. Ang dami na pala nagsend ng gift, no? Ma'am or Sir Curty, thank you po sa pa-rose. Case Lover, no? Thank you po sa pa-rose, sa pag-follow sa atin. Magagamit to sa CSE. Maniwala kayo sa akin, no? Materiality pinagandaan kasi materiality course ang field sa... Okay, congrats na agad, no? Nag-try ako dito sa UP, no? UP Diliman, no? Civil engineering, kaso hindi ako umabot kasi maraming subject siya, no? Sa math lang kasi ako magaling eh. Kaya hindi ako umabot sa cut-off, no? Pasado naman ako, hindi ako bagsak, pero hindi ako umabot sa quota. May quota course, 'di ba? Wala pa tayo vertex eh, no? Sunod na lang yung vertex. Ito lang muna tayo. Pythagorean. An isosceles right triangle has a legs of 9 units. What is the length of the hypotenuse? Tapos nagaling mo po yan ng college. Legit to sir. Isa sa dahil lang bakit nakabasa ako sa board. Yan. Legit ba? Thank you. Na-appreciate ko lahat yung mga kaklase ko dati dyan, no? Yung mga naging students ko na dumadaan dito. Para legit check, no? Thank you, ha? Okay? Maraming salamat. Okay. Si Elry to Sir LP. Uy! Sir Elry! Si Sir Elry ba yun? Anak ng Tokwa, oh. Naging LPT na, may jowa pa eh. Swerte talaga, di ba? Ano talaga, di ba? Sir Elry. Di ba? Medyo. Sabi niya, isosceles triangle, a right triangle, no? Pag sinabi, halima, Sir Halima. Sige, walahin nyo lang. Jollibee. Wag nagpunta kayo dito. No? Ito yung pinakamahaba. Tapos ito, yes, pang CSE. Sa mga nag-aana, tatanong CSE, UPCAT, kung ano man yan, PNP, PNPA, Penology, meron yan, Napolcom, no? Pwede to. Apply sa trabaho, pwede siya, no? Okay? Nasa inyo na lang kung paano siya gagamitin. Okay? Kasi minsan lumalabas yung mga ganitong tanong, no? Ngayon, pag sinabi natin isosceles right triangle, yung hypotenuse mo, siya pa rin yung pinakamahaba. Kaso nga lang dito sa given na to, isosceles siya. Meaning ito, tsaka, tatluhin ko. Ito, tsaka to, equal, no? So, sabi niya, has legs of 9 units. So, isa lang yung binigay niya, pero isosceles naman yan, equal yan. No? What is the length of the hypotenuse? Okay? Ngayon, kung ikaw talaga ay magaling sa mathematics, no, sa geometry, ang tawag natin dito sa angle na to, kasi di ba equal yan. So, yung angle na to, tsaka angle na to equal. So, magiging 45 to, magiging 45. No? Kumbaga, memorize mo na siya eh. Alam mo na siya 45, 40. Bakit 45, 45? Pag isosceles, same tong angle na to. Bakit ginawang 45, sir? Kasi ito 90. No? So, kung 90 na to, itong dalawa na to kasi, ang total niyan is 90. Pareho sila, i-divide mo lang sa 2, kaya naging 45. Na? Okay. Bakit ko sinasabi yan? No? Kasi, kung alam mo na 45, 45, 90 yung ano mo, 45, 45, 90 yung ating triangle or yung right triangle natin, etong 9 na to, yung leg niya, i-multiply mo lang sa square root of 2. Yan na agad siya. Hindi mo na kailangan i-solve. Yan na agad siya. Letter C na agad sagot. Okay? Anong rule yan? 45, 45, 90. Okay? Letter C, if the angles are equal, then multiply. Very good, no? I-multiply mo lang yung side mo ng very good. Huwag ka na mag-solve. Kasi, CSE to, kunyari CSE, or CSC, kung ano man CSC ba yan, o CSE, o kaya sa UPCAT, hindi mo na kailangan mag-solve, alam mo na yan eh. Pero kung hindi mo yun alam, no, kung nakalimutan mo na, hindi naturo ng teacher, pwede ka pa rin mag-Pythagorean theorem, no? So, paano tayo mag-Pythagorean theorem?
Itong dalawang legs na to, di ba sabi nga natin a squared plus b squared equals sa c squared. Ngayon, 9 square plus 9 square equals c square. Itong 9 square, 81 yan, plus 81 equals c square. 81 plus 81, hindi mo na, pwede mo dito, 2, 162. 162, c square. Ngayon, paano mo siya i-square root? I-square root mo to, matitira c. Itong 162 square root niyan, ang gagawin mo dyan, dahil alam mo naman itong 9 na to, ay parang times 2 mo lang siya, pwede mo siyang ganitohin. Square root ng 2 times 81. Diba? Ngayon, yung square root ng 2 times 81, ang mangyayari dyan, hindi mo kailangan kabisaduhin yung formula. Ayun lang, nakalimutan ka niya. Hindi mo kailangan i-memorize lahat yung formula. Dito, ang kailangan mo lang, sa pinapakabisado natin sa topic na to, is i-memorize mo yung Pythagorean triples. Bakit? Kasi malaking oras yung matitipid mo kapag memorize mo yung Pythagorean triples. No? So, ito tingnan natin. Square root daw. Ngayon, itong 81, pwede mo siyang gawing 9 square. Ngayon, pag nakaganyan na, naka-square root na, pwede mo palabasin yung 9. No? Palabasin yung 9 kasi naka-square siya. Gagawin mo dyan, 9 square over 2, makakalabas yung 9. Tapos, may iwan yun to sa loob. Kaya ito na magiging sagot. Okay? Ganyan lang yung wala tayong ganyan eh. Kung ano lang gusto kong topic, yun yung topic. Anxiety? Hindi ko alam kung pwede yata, no? Calci technique. Kasi hindi ako nagtuturo ngayon yan eh. Susunod na lang yan ha. Depende sa mood niya. Oo, pag medyo mahaba yung pasensya natin. Okay, thank you sa mga nag-send ng ano sa atin, no? Wala pa tayong calci technique, no? Nung nakaraan meron tayo kaso hindi ko naman ituturo yun kasi ang preparation is para sa mga wala pang calci, no? Nagtuturo kasi ako niya ng calci technique sa CBRC, ha? Nagtuturo ako niya sa CBRC. Kung mga gusto niyo Oy! Si Jeff ba to? Oy, salamat! Si ano pala yan eh. Thank you sa pagdaan ha. Okay. So, ipa-triangle as sides 8 cm, 15 cm, and hypotenuse is unknown. What is the length? Meron ka daw triangle as sides 8, 15. No? Kahit hindi sinabi na right triangle yan, titake po ako ng boards August 18. Ano ang August 18? Anong board ng August 18? Paano ko nalaman na right triangle yan? Kasi may sinabi dito na hypotenuse, no? What is that? So, ibig sabihin, ito yung hinahanap mo, di ba? Meron kang 8, meron kang 15, no? Kung memorize mo yung mga primitive natin kanina na pinamemorize ko, tinan mo. 8, 15, ano siya? EE? Uy, congrats. Congrats na agad yan, engineer, no? Okay? So, ano siya? Kung memorize mo na 815, alam mo na yan eh. Diba? Very good, Ma'am Mapel. Si Ma'am Mapel, kanina pa sa nanonood, alam na, memorize na. Hypotenuse kay right triangle na agad. Yes. No? Hypotenuse. Pag sinabi mong hypotenuse, wala namang ibang hypotenuse na term bukod dun sa right triangle. Grade 9. Grade 9 ba to? Hindi ko alam eh kung anong grade siya. No? So, kung ka-memorize mo na siya, no? 17, alam mo na yun, 17. Kung hindi, mag-Pythagorean ka ulit. Kaya nga, ang lesson natin for today is Pythagorean triple, no? Para mabilis mo siyang ma-memorize, no? So, a squared, grade 9 yan, grade 9 ba to? Hindi ko kasi alam na eh, dahil nga, di ba? Kami, primitive na tao na, yung mga yung mga umabot, yung inabutan na ng old curriculum, primitive na tao na yan, no? Tayo yun. H squared dyan. Pero, okay, madali siya, no? 8 squared magiging 64 plus 225 equals c squared. Add mo to ngayon, 64 magiging ilan? 9, 8, 2. So, okay. 289 equals sa c squared. Ngayon, square root mo siya. Paano mo siya i-square root? Ngayon, kung hindi mo siya memorize, ang gagawin mo, di ba 15?
sabi nga natin, yung c-square natin lagi mas mataas dito sa dalawang to. Kasi nga longest side siya. So, mag-try ka sa 16. 16 square mo. Try mo muna sa 16. Kasi kakatapos lang ng 15, baka 16 siya, no? 6, 396, tas 6, 1, 6, 5, 2, 5, 6. So, hindi pa. Kailangan mo 289. 17 times 17, magiging, ayan na yan, 289 na yan, no? So, bali yan ay magiging 17 square equals sa c square. Eh di square root mo, matitira 17 equals c. Okay? Letter B. Mali ng compute. Yes. Memorize na lang. Ayun nga yung ina-advise na ko dito, no? Memorize yung Pythagorean triples. No? Which is, nabigay na natin kanina. Ito, balikan ko lang ng onte, no? Para sa mga 500 yung nanonood, kaya kailangan balikan natin. Okay? So, ito yung sa mga hindi umabot kanina sa discussion, may tinatawag tayo yung Pythagorean triples, no? Ayan, Pythagorean triples. Ayan siya. Ano yung mga Pythagorean triples? Ito yung mga known values ng right triangle. No? Known values ng right triangle. Tapos, mga sakto siya. Wala siyang decimal. Kasi, kunyari, ayan, 3, 4, 5. Known values yan na nagsasatisfy palagi sa a square plus b square equals c square. Ito yung dalawa, ito yung a, ito yung b, or pwedeng vice versa. Pero yung c, hindi siya pwedeng magbago. Mga known values yan, na-check na yan. No? Ginagamit pa yan ng mga primitive, mga unang tao pa. No? Gabi. Tapos, meron kang 5, 12, 13, mga known values yan. Tapos 8, ito, 8, 15, 17. Yes, gabi tayo. Mga 9, 10, 11, 12, or 1 a.m. Depende kung hindi ka busy. LJ Sir, thank you po sa pag-send ng rose, no? So, 7, 24, 25, and then meron tayong 9, 40, 41, and then, yung mga nasa dulo, yun yung mga ano yan. Sige lang, sir, no? Tambay lang kayo dito, ha? So, ito yung mga memory. Ito yung pinapakabisado ko. No? Yan sila. Thank you po. Uy, thank you po, sir, sa mag-send ng daming rose. No? Thank you po. Yung mga pinakamalalaki dyan, hypotenuse. Tawag natin dyan primitive. Bakit primitive? Kasi para silang base. No? Ano naman yung non-primitive? Tingnan nyo dito. Ito, non-primitive. Yung 6, 8, and 10. Non-primitive yan. Bakit? Kasi galing yan dito sa 3, 4, 5. I-multiply mo yan ng 2 si 3, magiging 8. I-multiply mo ng 2 si 4, si 3 magiging 6. Si 4, i-multiply mo 2, magiging 8. Multiply mo 2, magiging 10. No? So, ito rin, pwede mo rin siyang i-multiply. Kunyari, itong 5, 12, and 13. Multiply mo kunyari naman ng 3. No? So, pag multiply mo ng 3 si 5, magiging 15. Ito, magiging 36, saka magiging 39. So, ito, Pythagorean triples pa rin yan. Masasatisfy niya pa rin yung right triangle natin. Gamit ito. Itong ano na to, itong Pythagorean theorem natin. So, bakit ko pinapakabisado sa inyo yan? Kasi, ayoko nang magsosolve kayo. Pwede namang hindi nyo i-memorize kung hindi naman kayo nagpe-prepare sa exam. Pero kung nagpe-prepare kayo sa UPCAT, eh, tingin sa boses mo, hindi ba nakakantok? No, so, kung ganun yung, kunyari, may preparation kayo ng UPCAT, ng mga CSE, mga ganyan, ng EE, kung ano-anong exam, magagamit nyo to. Kasi, mas mapapabilis yung pag-solve ninyo. Theorem and triple same lang po ba? Magkaiba. Ang Pythagorean theorem is eto siya. Okay? Ang Pythagorean triple, nasasatisfy niya yung a squared plus b squared ng c squared nang walang butal. Walang butal. No, ito siya. Kanyari, yan. Pure whole number. No? Yes, applicable to. Ha? Simula, Sir Winwin. Nood na lang kayo sa YouTube channel natin, ha? Yung mga bagong pasok, no? And upload ko naman dito, no? Okay? Uy, good evening po. Sa mga ngayon lang kakapasok, pwede nyo naman panoodin yung full tutorial dito sa ating YT. Pwede nyo i-scan yan. Dito naman sa TikTok, pwede nyo i-follow para sa live. Dito lang ako nagla-live, no? Thank you po, Ma'am Yan sa paros. Dito naman yung reels natin, ha? Pwede nyo i-scan yung mga to. Pwede nyo rin i-search Sir Tokwa. Ako rin yun, ha? Sa mga yan, kahit saan. Thank you po.
Ay, dami. Thank you po. Sir Mapasa, ma'am yan. Thank you po. Bibenta po kayo ng kabayo po. Ha? Hindi ko alam. Pero, last comment mo na siya, no? Okay? So, next. A pyramid cast shadow of 21 meters long. Its height is 20 m. What is the length of the slant edge? Ito, medyo geometry siya pero skincare reveal. Secret. Wala mo na kasi, ano, joke lang. Wala, ano lang, safeguard. Tsaka, safeguard, tsaka, ano sagot? A pyramid kasi shadow of 21 meters long. Its height is Sonrox. Kakaiba. Okay? Pyramid. Ano pyramid? Di po di ba? A pyramid kasi shadow 21 meters long. And mali ba? Mali. Sorry. Ginandahan ko pa naman, mali pala. Ganyan ba? Ito yung hinahanap natin. So, ito yung shadow niya. Yes, Pythagorean theorem, no? Kabila? Ito? Kahit ano naman yung basta ganyan siya, no? Okay? Siya ay $21 yung hypo? Ano man drawing yan? Pyramid. Shadow niya, di ba? May shadow siya. Basta ganyan, ano? Height mo 20, shadow mo 21. Ito na lang hinahanap dyan. Okay? Kung memorize mo yan, no? Alam mo to 29. Okay? Alam mo yan 29. Kung hindi, pwede kang mag-Pythagorean. Okay? Sa mga kanina pa nandito, alam niyo 29, no? Okay? So, kung hindi, pwede ka naman mag a square plus b square equals c square. So, 20 square plus 21 square magiging c square. 20 square is 400, 21 is 441, tapos c square, no? So, 841 equals c square. Square root niyan is 29. A and B again, pero yung naka-squared. Okay? Paano pag walang calc? Ito, manual. Magmamanual ka. So, kunyari, di ba? A square plus B square maging C square. Ilagay mo dyan 20, ilagay mo 21. No? So, ang mangyayari dyan, 20 square. Kunyari, 20 square. Parang, di ba, ang equal yan ay parang 20 times 20. Multiply mo, 0, 0, 0, 4, magiging 400. So, yung 20 square is 400. Ngayon,
Yung 21 naman, no? Yung 21 naman, multiply mo din. 21 times 21, 1, 2, magiging 2, 4. So, 1, 4, 4, 4, 1. Ito siya. So, pag pinag-add mo yan, 400, tsaka 4, 4, 1, 1, 4, 841. No? So, 841. Okay? So, ngayon, paano mo naman nakuha yan, sir? No? Itong 841. Kaya nga mahalaga, memorize mo. No? Kung hindi mo memorize, isosolve ko rito kung paano. Okay? So, halimbawa, ano ba pinakamaliit mo dyan? Di ba 21? Di ba 20 tsaka 21 yan? So, mag-start ka sa pinaka-sunod dyan. Di ba 21? Sunod nyo 22. 22 times 22, ganyan ka. No? With trial and error mo siya. Maganda talaga bisa makuha yung square root. Memorize. Pag hindi memorize, gagamitin ang magic. Hindi, pag may memorize ka talaga, wala kang ibang choice, no? Sa math, hindi lahat puro shortcut. No? Ang math, hindi madali. Kailangan mag-effort ka. No? Paano ka gagaling? Kailangan mo matuto ng basic. Kung hindi mo alam yung basic, wala. Ayaw mo na nga yung mahirap Ayaw mo rin ng basic. Paano ka gagaling? Diba? Ayun yung masakit na katotohanan doon. Kailangan, meron ka nga aralin. No? Basta yung 841, 29 times 29 yan. No? Magiging 841. Ang gagawin mo dyan, magiging 841, parang ganyan yan. Square root. Tapos, square root mo, makakancel to, 29. No? Sige, screenshot. Okay, next. Hanggang 40 lang, no? Paano may square root? Ganito. Yes, pwede sa CSE. John Contreras? Parang kaya John Contreras. Square root mo. Yan, square. Para makancel yung mga square, no? Dito next. A cable runs from the ground to the top of the pole 12 meters high and is anchored 5 meters from the base. What is the cable length? Yan, pwede siya, Sir Thomas, no?